Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KB, kilos pronto! KB, kilos pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, kilos pronto! KB, kilos pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, kilos pronto! KB, kilos pronto! KB, kilos pronto! Okay, maulan na Biyernes ngayon ho dito sa Metro Manila at 30 ho ng Hunyo. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Kabilang na yung mga Filipino overseas. Saan man kayo naroroon, sige ho, pwede nyo ho kaming batiin. Interactive ho ang programang ito. Eto na ho, nag-uumpisa na tayo. Kumusta ka, Tol Erwin? Ay, mabuti naman, Tol Ben, ha? Abay, bagamat maulan ngayon na hapon, mamaya-maya magiging mainit naman dyan sa Malacanang. Aha. Dahil isa-celebrate yung 1 year ng Pangulong Duterte sa pwesto. Ayun. Magbibigay siya ng report mamaya. And after 1 year nga, Tol Ben, ayon sa SWS, mataas pa rin yung rating ng Pangulo. 60 plus pa rin. Nako, Nasa 60 plus. Comparing doon sa mga previous administration kay Gloria, bumaba na after 1 year. Nasa 50 na lang. Okay. And so is Pinoy. Okay, ganun si Pinoy. Pero ito talagang sinasabi natin, mga boss, however you look at it, mataas pa rin ho ang kumpiyansa at tiwala ho sa Pangulo. Correct. The first 100 days. So, kaya ho, ay dalawa lang ho kami rito. Wala ho si Alex kasi nasa Malacanang ho siya. Okay? Kasi kung hinahanap niyo ho si Alex, medyo nag-excuse me ho siya. Kinakailangan siya sa palasyo. Doon naman siya. So, ito na ho, umpisahan na ho natin. Investigahan Serbisyo Publiko. Ito na! Perwisyong Katayan sa Maasin, Southern Leyte. Inirereklamo, may-ari ng slaughterhouse walang pakialam sa kalusugan ng mga tao. Alamin sa Kilos Pronto. Katarungan sa Nalasong Dalagita, nananatiling mailap. Mga otoridad sa San Jose del Monte, Bulacan, tila may pinagtatakpan. Alamin sa Kilos Pronto. Prinid Company, inirereklamo, ayaw isauli ang pera ng isa sa mga kliyente nito. Alamin sa Kilos Pronto. At Metrolink Bus, inireklamo, obligasyon sa nadisgrasya hindi kinumpleto. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Mga ka-KP, eto na, umpisa na ho natin. Sumbong from the agad, isang slaughterhouse na naman ang inareklamo sa atin dito sa mga taga Maasim, Southern Leyte.
Ayon sa reklamong ipinadala sa aming Hybrid Integrated Public Service, ang ilog raw ay ginagamit sa paglalaba at paliligo. Pero dahil wala nang maayos na drainage ang maasin sa slaughterhouse, ang dumi nito diretso sa nasabing ilog. Dahil dito, hindi na magamit ng mga residenteng ilog sa takot na magkaroon sila ng sakit mula dito. Ang Maasim Slaughterhouse di umano ay pag-aari ng local government ng Maasim City. Ito, kausapin natin, ano? Okay? Dito, para malaman natin ang kilos prontong aksyon. Sa linya ho natin si Dr. Ray Alinsub, ang happy ho ng Veterinary and Slaughterhouse ng Maasim, Southern Leyte. Magandang hapon, Dr. Alinsub. Magandang hapon po, sir, at sa lahat ng mga taga-subaybay ng inyong programa. Okay, live ho tayo sa PTV4. Kasama ho natin si Erwin Tulfo. Ngayon ho, sir, kami magtatanong lang ho sa ano ba nangyari dito sa slaughterhouse na kung saan ang dumi diretso sa inyong sa ilog na huto kayo ho veterinary ho slaughterhouse ng ito'y official ho dyan. Alam niyo ho ba kung anong nangyayari dyan? Yes, sir. Actually, sir, ang slaughterhouse na yan is luma na po talaga. As far as I know, 24 years na po yan. While the veterinary office is 2 years and 10 months po in the making. So, existing na ang slaughterhouse na yan before ang certificate office. Okay. So, okay. Sa ngayon, sir, talaga mayroong problema sa sa drainage, sa STP, sa storage ng mga dumi. So, kaya nga ang city ho, sir, ongoing na po ang construction ng new slaughterhouse. Sir, mawalang galang lang. Alam nyo, kami ho'y lumapit sa inyo para paabot ang problema. Ang kaso, sir, panay naman ang kwento nyo sa amin ng problema na walang solusyon. This is what you're gonna do. Next time, pagkausap nyo kami, 10% lang ho yung problema. I want you to give me 90% ng solusyon na kinakailangan hakbang na inyong gagawin dahil nakatingin ho sa atin ng buong Luzon, Visayas at Mindanao. Pagtatawanan ho kayo Parang lumalabas na wala ho kayong magawa maliban lang sa kiyaw-kiyaw. Gilos ho kayo rito. Especially ho, etong sinasabi ho namin dito, as if you're talking na parang ang daming panahon, pero wala kayong nagawa, parang mga eng-eng ho kayo, para kayong mga inutil dyan. Hindi ho ba parang ganun ang dating? Hindi nyo ba nakakausap yung mayor dito? Ha? Kasi noong 2015, ito, ibibigyan kita rito, sinubukan namin kunin pahayag ni Mayor Nacional Mercado, bagamat hindi natin nakausap si Mayor, meron daw isinasagawang plano para dito. Ang plano, sinabi mo, parang still sa problema ka pa rin, ang solusyon parang hindi natin alam kung mangyayari o hindi. Ano hong timeline ninyo? Kasi sinabi nyo magkakaroon ng slaughterhouse na parang planong, ito'y malaking slaughterhouse. In the meantime, patuloy ang paninira at pinsala na gagawin itong slaughterhouse na kasalukuyan nandyan. Hindi ba, sir? Yes, sir. Bukas na bukas po, sir. Ipagagawa po namin yung sir, dapat gawin para ma-solusyonan yung problema na yan, sir. Doktor, si Erwin Tulfo ito. Ano po? Yes, sir. Alright. Alam mo, kung gugustuhin ninyo, may paraan. Yeah. Hindi nyo na kailangan sabihin pa, alam mo naman pala ang problema, diretso sa ilog, Jesus Maria Joseph, veterinaryang ka pa naman. Nako. Pagkatapos ay sa local government pa. Nako. Kayong unang mga lumalabag dyan sa mga environmental laws natin. Ang gusto namin marinig ni Tolben, sir, at ng sambayanan, may gagawin kaagad kayo bukas na bukas. Yes, sir. Yes, sir. Itigil mo na pagmamatada ng baboy, baka dyan o ano man dyan. Kung gusto mo, pwede pa rin. Pero yung mga dugo niyan, mga laman loob niyan, ilagay mo sa basurahan, dali mo somewhere, ilibing nyo, total, madudurog naman yan. Kaysa yung dugo, hayaan nyo pumunta sa ilog. Tama. Nakakasulasok ho yan. Inchendes, doktor. Yes, sir. Bukas na bukas din. Yes, sir. Kasi tatawag yung tao, pag bukas yan may dugo pa rin yan sa ilog, Abay, akala daw nila, Tolben, dumating na ulit si Moses. Nagkaroon ng dugo yung ilog. Ganun ba? Akala nila. Sabi ko, baka mahahati, baka may mga darating ng mga bangaw at mahahati na itong ilog. Ay, nako. Doc, pakiayos na lang, Kasi Yes, sir, kami, pangalan ho ng programa namin, tandaan, Kilos Pronto. Yan. Hindi ho Kilos Pagong. Pag nandito, sa probinsya ho kayo, kami ho'y nasa
Dito ho kami sa Maynila, nakaabot na sa amin. Ibo-broadcast na ho namin sa buong mundo yan. Mapapahiya kayo. Kaya importante lang, Doc, malalaman namin to sa Lunes. Kayo magbibigay ng update ulit na hindi na pwedeng kikwento mo sa amin. Importante rito, resolution, action ho ninyo. Sama mo na yung inyong mga lokal na sinasabing ito'y kung konseho ninyo dyan. Di ba? O kung ayaw ni Mayor Mercado magbigay ng update dahil hindi naman siya, yung Vice Mayor ninyo nang ginagawa. Sige nga. Di ba? Doc? Sir, bukas-bukas po, sir. Okay, sige. As soon as possible. Sige. Okay, good. Yes, sir. Tapos Mario Joseph, nako. Kailangan pang mapagalitan Ganun siguro talaga. Kaya kami sa Maynila, no? Pag nakaabot na sa Tulfo Brothers yan, hindi namin kisasantuhin ang trabaho namin para sa taong bayan. Istasyon ng gobyerno, importante rito. Sos Mario Joseph. Kanino to? Sa akin pa rin to. Okay, sige. Akala ko ito yung pangalan ko, Tul Erwin. Sabi nga, eto Tul Erwin. Okay. Alaala mo ba yung narereklamong maruming poultry dyan sa Maasim, Southern Leyte? Na naman? Galing din doon, Maasin City. Si Doktor sana kinausap natin. Eto, nagpadala lang ng update si Mayor Mercado. Sus Mario Joseph. Okay, sige. Tingnan natin yung update. Umalingasaw na poultry sa barangay Soro-Soro, Maasin. Ika-21 ng Hunyo, nang ipalabas ang Kilos Pronto ang reklamo ng isang concerned citizen tungkol sa umalingasaw at mabahong poultry sa barangay Soro-Soro, Maasin City, Southern Leyte. Nakasusulasok ang amoy at ang dami ng langaw na umaabot na sa bahay ng mga residente. Magandang hapon sa iyo, alias Leonora. Kumusta ba? Ano ba? Grabe na bang amoy dyan? Opo, super baho na po talaga yung amoy ng dumi ng manok. Kilos Pronto itong pinagbigay alam sa tanggapan ni Mayor National Mercado na Maasin City, Southern Leyte. Sir, may magagawa ho ba tayo rin sa poultry mabaho na to dahil parang nag-session na raw ho kayo? Bukas po, sir, naka-schedule po yung session. Pag wala ho, atin pong papasara. Okay. Kinabukasan, 22 ng Hunyo, mabilis na naglabas ng closure order ang tanggapan ng City Health Office ng Maasin City, Southern Leyte, upang ipatigil ang operasyon ng poultry dahil sa mga nakita nilang paglabag sa kayusan at kalinisan. Alam mo, Tul Erwin, itong si Mayor na-traumatized na ata. Kaya sumagot siya ng una. Kaya dito sa kanina sa slaughterhouse, sige, bigyan natin na lang ng dahilan. Dahil first 100 days din daw. Minimum first 1 year. 1 year. First 1 year na ngayon, hindi ba? Kaya medyo sabi niya, total, binarandad yun na kayo ako ni Tul Erwin dyan. Di yung veterinary ko na. Kaya kanina, kanda utal-utal yung veterinary. Kailangan kasi, Tolben, magtrabaho. Kaya sila binoto ng tao kasi kayo mga local government officials, tiwala yung mga tao. Exacto. Kung ano-ano mga pangako ninyo, ngayon gawin na ninyo, trabaho na ninyong gawin yan. Diretso naman ho tayo. Ito, isang local government din ito, Tolben. Problema na naman. From Leyte, Visayas, dito tayo sa Central Luzon. Meron ng sagot ang lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte, Bulacan sa issue ng menor de edad na nalason matapos gumimik sa isang bar sa San Jose. Ito, panoorin. Hindi dapat pinapapasok ang minor de edad sa KTV ng KTV na to. 23 ng Hunyo, nang ipalabas sa Bitag Kilos Pronto ang pagkamatay ng isang dalagita sa San Jose del Monte sa Bulacan. Lumalabas sa autopsy report na pagkalason ang sanhi ng kamatayan ng 15 anyo sa si Cherry May Vitonio. Ang sinasabing huling lugar na pinuntahan ni na Vitonio at kanya mga kabarkada ay ang Hunger Camp Bar and Grill sa Quirino Avenue, Barangay Santo Cristo, San Jose del Monte City, Bulacan. At ang posibleng ugat ng problema, bakit pinapasok at pinayagang mag-inuman sa naturang bar ang mga menor de edad? Pinuntahan ng KP team ang Business Permit and Licensing Office ng San Jose del Monte. Ayon sa officer in charge ng departamento, matindi ang kaparusahan ng naturang paglabag. Meron po tayong city ordinance tungkol doon na talagang pinagbabawal po yung pagsiserve ng nakalalasing na inumin sa mga minor de edad. So kung mapatunayan po natin na lumabag yung business establishment, meron po silang kaukulang parusa.
And it can lead to revocation na po ng permit at pagpapasara. Sa liham mula sa Chief of Police ng San Jose del Monte, inaalerto nila ang City Hall tungkol sa paglabag na naturang bar at hinihingi nila na kung maari nila itong aksyonan. Pero napuntahan namin ang opisina ni Attorney Paul Vega, Assistant City Administrator ng San Jose del Monte, Bulacan, sa halip na mag-utos ng inspeksyon at kastiguhin ang bar, iba ang kanya naging tugon. Ang problema pa namin yung ordinance namin on selling sa liquor nung minor, hindi outright closure ang ang penalty. Diba, based sa ordinance natin, I think fine 500 pesos na nga and may kakibag na service. May tuturing pala na 500 piso lamang ang halaga ng bawat kabataang masisira ang buhay dahil sa pangungonsinti ng bar na ito. Patuloy naming babantayan at tututukan ang kasong ito. Magbukas sana ang pangyaring ito sa isang mas makabuluhan at may pangil na ordinansa. Ako may sasabihin dito sa inyo, makinig kayo San Jose del Monte, Bulacan, mga putok sa buho kayo. Lalo-lalo ikaw, Assistant Administrator, makinig ka. Eto, sabi nyo, alang kwentang batas ninyo, alang kwenta yung konseho ninyo, mga ewan, kung tawag kasi mga pulpol. Yun. Malinaw, pumasok minor, uminom sa loob, tapos sasabihin, hindi na namin i-implement kasi paano, 50 pesos, 100, pag-uuntog-untugin ko mga ulo ninyo eh. Hindi na punto eh. Ikaw, Paul Vega, makinig ka, attorney ka pa naman. Dapat maintindihan mo to, Attorney Paul Vega. Sa susunod, i-close nyo yan, kasi doon sa sinasabing violation o baka may parating kayo riyan. Ikaw, Tuler, narinig mo ba? Kasi sabi, ang ordinansa raw nila. 500 pesos 500 pesos. penalty. Then you come up with an ordinance na kapareho nito, may namatay. As a matter of fact, foul play ang tawag dito eh. Correct. May pwede nang pumasok dito yung PNP. Yeah. Minor yung namatay. Sa loob ng sinasabing painuman na yan, doon nagsabi, bago namatay yung bata, doon daw siya na nilaso ng kanya mga kaibigan sa loob mismo. So, hindi natin sinasabi rito, Tol, ang isang KTV bar, walang karapatan ng mga batang pumasok dyan. Ngayon, kung sinasabi niya, hindi muna namin ipapasira kasi mura lang eh, bubukas din yan. Sapatusin namin kay mga putok sa buho. Maayos nga kayo sa San Jose del Monte, Bulacan. Hoy, kayo mga konseho dyan, ayusin nyo na. Bigyan nyo na mahirap na sinasabing ito'y sanction. Correct. Na para wag umulit. Hindi yung parang kinukonsintin nyo, mga kumag kayo eh. Common sense lang, Attorney Vega. May namatay, ha? May namatay, may patay. Wala, dapat ma-override na yung sinasabi yung 500 pesos. Pwede mo na ipasara yan. Utusan mo lang yung polis. May krimen na nangyari dyan, homicide dyan. Eksakto mundo, lalagyan na ng, sir, ha? Lalagyan ng tape yung buong nightclub na yun o bar. Crime scene. Yun. Doon namatay. Di matik, sarado. Kaya naman, attorney talagang ewan ko. Kung saan, magandang tuktukin ang ulo mo. Ay, nako, eto. Easy. Ha? Kaya abogado pa naman, Diyos ko po naman, ewan ko ba? Baka kasi pag galit daw, baka mag-enlarge yung puso natin eh. Bakit naman? Enlargement of the heart, pag nagagalit ka, easy ka lang. Ganun. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Bueno, dire-diretso tayo ngayong araw. Maulan na Biyernes ng hapon. Nagbabalik po ang Kilos Pronto
Sumbong Metro naman tayo. Kasama natin ngayon sa studio si Rosita at Rainer Felix. Mga kaanak ni Done King Felix, ang messenger na nasagasaan ng Metrolink Bus Company. Mayo 2, habang sakay ng motorsiklo si Donnie King, bigla na lang daw siyang binangga ng Metrolink bus na may plakang ABG 3032 na minamaneho ni Bacor Guni Vicente. Agad naman ding nagipag-ugnay sa kanila ang isang Vilma Porras. Kumakatawan daw sa pamunuan ng Metrolink bus at nagkaroon sila ng kasunduan. Napagkasunduan na sasagutin ng kumpanya ang lahat ng gastusin sa ospital, pati na rin daw ang araw-araw na sahod ni Donnie King. Dahil na aksidente nga, tolben, hindi na nakapasok. Nakapagbigay ng Metrolink bus ng halagang 370,000 piso bilang bayad sa doctor's fee at bakal o brace na ikakabit sa binti ni Donnie King. Pero ang pinakakong danyos ng bus company sa panahong hindi pa nakakapagtrabaho si Donnie King at sa ospital o sa pang-ospital ay hindi pa rin ibinibigay sa kanila. Magandang hapon po, Aling Rosita at mga Rainier, sir. So, ano ang yung danyos? Yung sweldo, dahil ilang araw ba na hindi nakapagtrabaho yung kaanak niya? From May 2 up to now po, hindi po siya na... May 2 hanggang ngayon, June 30. June 30. Alright, isang buwan. May 2 buwan. 2 buwan. Okay. So, yung sweldo niya, dapat, napagkasunduan nyo? Nagpirmahan ba kayo? May pirmahan kayo? Hindi po. Kasi... boka-boka lang, sa harap ng pulis. Sa harap lang po ng pulis. Pero nakalagay ba sa blatter doon na may wala rin? Po. Kasi po, sir, ganito, ako po yung kasama sa blatter. Okay. Ang sabi po ni Sir Christopher Fernandez. Sino ba yun? Doon po sa Karingal, investigador. Police. Investigador. Okay. Investigador. Sabi niya, nanay, pansamantala lang po itong kasunduan na ito. Eh sabi ko, paano po ang aking anak na sumusweldo araw-araw at saka yung motor? Sabi niya, nanay, pansamantala lang. Pag nagamot na, saka na natin ba dadagdagan ang panibagong kaso po hindi na po sila nakikipag-ugnayan ba pa rin sa inyo yung Metrolink bus? Hindi o meron silang representative? O kayo, tinatawagan nyo ba sila? Tinawagan. Para sabihin nyo na, sana po yung pasweldo ng anak ko na pangako ho ninyo? Tinawagan po nung anak ko nung itong June 25, tinawagan niya. Ang sabi po sa kanya ng bus representative, hindi pa po kami makakapagbayad sa iyo kasi nagbabayad pa po kami ng utang mo. Utang namin na ginastos sa iyo. Gano'n na sabi? Opo. Bueno na, sandali lang, Tolben, ay agad namang pinuntahan ng Kilos Pronto staff ang Metrolink Bus Company. Okay. Matapos matanggap niya yung reklamo ni nanay. Okay. Tayo na, inalam natin. Para makuha ang kanilang panig at narito ang kanilang pahayag. Nag-text siya sa akin kung ano na pong susunod na step. Sabi ko sa kanya, mag-iipon lang muna or hintayin lang ulit namin yung makiklaim namin siya insurance para maidagdag po tulong sa kanya. Kasi alam naman namin na hindi na siya makakapagtrabaho. Kaya sabi ko po sa kanya na ipunin lang po yung lahat ng resibo para in case po na makuha na po namin yung claim sa insurance is ibibigay din po namin tulong sa kanya. Narinig ho ninyo, ma'am. Okay. So, inaantay nila yung insurance. Okay. Hindi naman ho tinatakbuhan kayo. Alam mo nila na may mga pagkukulang sila. Kaya kung ano man yung nagastos ng anak nyo na binibili ho, itago nyo resibo para pwede ho kayo mag-reimburse. Nevertheless, Tolben, para makumpleto talaga ito, ma-actionan ang problema ni nanay, makakausap natin sa linya ng telepono si Attorney Eileen Lizada, ang board member ng LTFRB. Magandang hapon po, Attorney Lizada. Magandang hapon po, Sir Erwin and Ben, at magandang hapon po sa lahat na nakikinig. Okay, ma'am, bilisan ko na lamang. Narinig niyo, ito po yung kwento, si nanay, yung kanyang anak na aksidente, sinagot naman ng bus company, yung medical, pero yung pangako na usapan nila, paano yung compensation na wala ng kita ito for 2 months? Sabi ng bus company, oo, bibigyan din namin. Pero ngayon, ma'am, 2 months na, wala pa pong binibigay. Ang sagot naman kanina doon sa staff namin,
sinisingil daw po nila sa insurance nila yun, ma'am. So, hindi naman daw nila pinapabayaan. Tama po ba yun, ma'am, na kailangan mag-antay din itong family? Okay, tanong ko lang, pasahero ito or pedestrian or another... Pedestrian siya, ma'am. Nagmomotor po siya. Yes, ma'am. Okay. Binangga siya ng bus. Okay, pag pedestrian meron yan silang coverage maximum ng third-party liability. Okay. The insurance company po will settle 100,000 para dun sa TPL. Ang dapat ho ang magbigay nun diretso to the passenger, to the family. To the family po. Ang tanong ho, ang iba kasi ang practice nila, nauuna yung kumpanya tapos nire-reimburse, pinapa-reimburse nila sa insurance. Attorney, linawin ko lamang po, narito po yung pamilya ng biktima eh. So, up to 100,000 lang, yung 100,000 yan, ang i-cover lang ba dyan, medical? Paano yung kanyang income na nawala? For 2 months, hindi po siya nakapagtrabaho, attorney. That would be to the operator, sir. Pag ganyan ang maximum ng naibibigay ng insurance, pag TPL po is 100,000. Tapos in excess of that, kailangan yung operator na ang managot yan. So, ma'am, attorney? Yes, sir. Attorney, okay, mabilis lang, attorney. Hindi ba pwedeng yung mismong bus company i-diretso na lang yung claim nitong mga biktima sa insurance company, parang insurance diretso ang bayad sa mga victims. Instead na dadaan sa baka medyo mapakialaman yung pera eh. Kasi hindi maganda ang sabi na parang kolektahin na muna mga resibo, ibibigay sa kanila, para silang naging insurance na. Hindi ba diretso dapat ang bayad sa mga nabiging biktima? Yun ho ang ginagawa namin lately. Can you come? Facilitate. We intervene para diretso mabigay yung mga claims nila diretso to the family. Yung ginagawa namin lately, even in yung Paranglan, yung Tanay, we want them to go directly. Kaya tell me ho, the plate number, yung mga details. I think your staff is to me already. I will contact the insurance company para... Ganito na lang, attorney. Alright, para madali po tayo. Pwede po ba papuntahin namin si nanay sa iyong tanggapan sa Lunes, ma'am? Is it okay? Ganito ho, she doesn't even have to go to me. Just give us the mobile number niya. I will tell the insurance company to talk to her. Okay. Ayun. Para, okay. Alright. Sige, mas okay po yun. Definitely. Yung mobile number at saka yung case number para malaman po if it's Sige, ma'am. or PAMI. Sige, ma'am. Tatawag po kami in about 20 minutes. And I want to check kung ang franchise na ay valid. Give us the plate number. Alright. Okay. Na-copy po. Oh yes, may tanong si nanay. Yes, nanay. Paano po ang motor nung anak ko na kay Miss Poras? Kay Miss Poras? Opo, iniwan po namin. Yung sa bus company, yung bus representative, ma'am. May karapatan ba kunin yung motor nung nabangga? Ano ba ang agreement kayo? Ipapaayos nila? Kasi ma'am, papaayos daw? Iniwan ko po ma'am, pinaiwan ko dahil wala po sir magdadrive. Ngayon, iniwan namin doon sa bahay nila. Nung binalikan ng pamangking ko, wala na yung motor. Ninakaw na? Ang sabi daw ni Miss Poras, nandun daw sa tindahan. Hindi naman namin alam ang tindahan. Ma'am, bigay nyo na lang sa amin yung yung yes, ma'am. Okay, attorney, ganoon na lang po. Bibigyan namin ng instruction. namin yung motor nyo sa inyo. Bibigyan namin ng instruction si ma'am. Magipag-ugnayan po kami sa inyo mamaya-maya. Okay. Maraming salamat po, attorney. Thank you. Thank you very much, attorney. Salamat din ho. Let us know anytime that we can help. We will definitely intervene po. Ma'am, gano'n lang, Nay. Bibigyan namin yung number mo kay attorney para tatawagan yung insurance company, tawagan kay diretso. At i-text mo na rin doon, boss. Ma'am, yung motor namin, kinuha nung bus company. Tandaan may 100 na kayo ron. O yung ibang sa operator. Okay? Sila mismo ang LTFRB papasok na. Okay? Alright. Bueno, cambio muna tayo. Kung extreme at action or action-pack ang activities ang hanap nyo, ating pasyalan ang binansagang wakeboarding capital of the Philippines, ang Camarines Sur. Kung saan at ano-ano ang mga dapat pasyalan sa probinsya, narito, panoorin po natin. This Sunday, gear up as we take our Bicol getaway a notch higher. And chill out as Bicolanos show you the hottest way to have a good time here in Camarines Sur. Join na tayo sa kasiyahan.
Dare yourself to heart-stopping action and extreme adventure as we take you to the wakeboarding capital of the Philippines. When we developed this, we looked at all the other cable parks in the world, and nobody has built a facility like this that has a resort type. You have accommodations, you have multiple activities, not just wakeboarding. We built the first cable park that has an island on it. We built the first one that has a 6-pylon system on it way back 10 years ago. And what makes it different from all the others is, of course, the obstacles. That's why all the foreigners come here specifically for the obstacles and the ambience of the wakeboarding. Highlight dito syempre ang wakeboarding, a combination of water skiing, snowboarding, and surfing. Matututunan nyo rin dito ang water skiing, wake skating, o kaya'y kneeboarding. Test your brakes and choose your best wheels because Camarines Sur has got the best spot for rough road trails. Dahil sa maburol at mabundok nitong lupain, unti-unti itong naging apple of the eye ng mga siklista sa buong mundo. Isa na rito ang mountain bike trail sa Consosep sa bayan ng Tigaon. A 7-kilometer trail leading to spectacular tourist sites. Sa halagang 15 pesos na entrance fee, bukas ang paraisong ito para sa inyo. CamSur also prides itself as the origin of a local noodle dish, ang pansit bato. Madalas din itong naikukumpara sa pansit canton. Pero di tulad ng instant canton, sariwa ang pagkakagawa dito. Basic ingredients, oil. Unahin muna natin ang hibi kasi kailangan natin tustahin siya para lumabas yung lasa ng hibi. Onion, garlic, some pepper, water. Ayan, lagyan na natin ang soy sauce. Pag medyo nag-boil na siya, pwede na natin ilagay yung famous pansit bato. Kapag mga halfway cook na yung noodles natin, ilagay na natin yung pechay sa pansit. Oh, mukhang ready na ang ating famous pansit bato. The best kainin kapag binudburan ng maanghang na suka. And to cap off our Camarines Sur experience, mag-relax sa natural sauna sa gitna mismo ng bundok. And the best place to be is Panikwason Hot Spring Resort at Mount Isarog National Park. Meron ditong 3 thermal springs na iba't iba ang level ng hotness. May ice-cold natural pool din na dumadaloy mula sa cold spring para sa mga gustong mag-chill. Relaxing massage and water fun in one. Truly a leisure for all ages and walks of life, kaya don't miss our CamSur adventure this Sunday on iTravel Pinas. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child.
Babalik po ang Kilos Pronto. Kasama naman natin ngayon si Vima del Prado. Humingi siya ng ayuda na mabawi ang kanyang pera na inihulog sa EduPlans Philippines Incorporated para sa kinuha niyang educational plan. 2016 nang maglabas ng order ang Insurance Commission ng direktiba ng mga babayarang plan holder ng EduPlans Philippines. Pero ang reklamo ni Vima, hindi man lang daw siya nakatanggap ng sulat tungkol dito at nang subukan niya makipag-ugnayan sa opisina ng Edu Philippines ay hindi naman daw siya sinagot o pinansin. Magandang hapon po, Ma'am Vima. Magandang hapon Ano po ang naging usapan ninyo ng EduPlans? Bali, ang sabi niya sa akin, nung huling tawag ko, dapat tumawag lang ako dahil nga malapit na mag-college yung anak ko. Okay. Dahil nagkaroon ng K-12, tatanungin ko, paano makakuha ng benepisyo yung anak ko? Okay. Sabi nila, hindi nyo ba ma'am nabalitaan, noong 2013 pa, naglabas ng issue yung na sa may newspaper na nga kami, for liquidation na kami. Ang sabi ko, ba't hindi naman niyo ako binibigyan ng ng sulat sa bahay na for na pala kayo, liquidation. Ngayon, ang nakalagay dun sa nila, sa letter nila dun sa dyaryo, parang pinapalabas na kapag hindi ako nag-submit ng claims na on time, parang yung benepisyo ko, parang mababaliwala. Sabi ko, hindi naman tama yun. Biruin mo, 5 years kong binayaran yun. Tapos, lang naman ng trabaho namin yon. Tapos, ngayon, siyempre sa tagal-tagal ng pag-aantay namin, ilang years na, sasabihin nila, wala silang linaw na sagot kung anong gagawin kung mababayaran ba o hindi. Ma'am Vima, sandali ha. Alamin natin dito kay Attorney Fortunato Peralta, ang liquidator ng EduPlans Philippines ng Insurance Commission. Magandang hapon po, Attorney Peralta. Hello. Hello, Attorney Peralta. Good afternoon po. Hello, good evening. Good afternoon. Good afternoon. Si Erwin Tulfo po ito, kasama si Ben Tulfo. Live ho tayo sa Kilos Pronto sa PTV4. Sir. Good afternoon sa inyong dalawa. Opo. Sir, meron po kaming complainant dito ng laban sa EduPlans Philippines na wala man lang siya natanggap na sulat ni ho ni ha na kung ano na nangyari dahil magmamature na, yung anak niya magka-college na, pati sagot di siya sinasagot, Attorney Peralta. Hindi ko talaga nagpapadala ng sulat. Meron pong publication noon, matagal na under liquidation na siya, binibigyan lahat ng claimant na mag-submit ng requirements para ma-consider. Attorney, ang gusto lamang nitong nagrereklamong magulang na kung maaari, ayaw niya na parang nilalabas na kapag hindi siya nakapag-file ng claim ng mabilisan, mapo-forfeit. Sabi niya, matagal niya hong pinaghihirapan to, pag ipinag-ipunan. Gusto niya lang ho rito, wag naman hong ganun ang gagawin ho ng, kumbaga, sa liquid sa inyo ho. Na kung maaari, wag naman ho parang minamadali dahil sila ho talagang on time ho sila nakapagbayad, eto nag-mature na, para sila pa ngayon pinarurusahan. Hindi po, baka nasa listahan naman siya, mag-submit na lang siya ng requirements. Ang sabi dun sa may mismong nila na kapag hindi nag-submit ng requirements, paano malalabas sa listahan? Ayun nga, Attorney. Meron silang sinabi dun Hindi po, meron kaming records. Meron ba kayong records? Pangalan. Okay, sige, pangalan. Hindi, yun yung letter nila na Anong pangalan? Kung kasama ka sa listahan, anong pangalan? Vima del Prado ako Vima del Prado. Prado. Yung anak ko, Camille Andrea. Attorney. Camille Andrea Mercado, sir. Del Prado. Del Prado. Ayun lang ho, sir. Sir, pwede ho ba namin sa inyo papuntahin to, sir? Para medyo magkaliwanagan ho kayo, sir. Nakakaawa naman. Aha? Sa EduPlan. Okay. Sa EduPlans, papunta siya sa Lunes? Wag ko sa Lunes. Wala ako doon Anong araw? Mga papuntahin nyo ng Miyerkules. Miyerkules pa pwede ba sa iyo? Miyerkules. Okay. Kayo ba attorney ng EduPlans o kayo attorney ng Insurance Commission? Appointed lang po ako. Designated as liquidator ng Insurance Commission. Liquidator. Okay. Pero ikaw in-appoint lang. Okay. So sa Miyerkules, papuntahin ko si ma'am sa inyo. Ano po? Opo, padala nyo na ng requirements. Okay. Tulungan nyo na lang po ito, sir, ha? At pag sinabi naming tulungan nyo, ayaw naming bumalik ito dito, okay? Nasasabihin, hindi po ako tinulungan. Dahil magkakaletse-letse ang buhay natin pareho, sir.
po, sir. You hear me? Oo, naintindihan ko yun. Ayun. Alright. Okay. Well, malinaw po. Miyerkules, papunta po siya dyan sa inyong tanggapan. Sasamahan ng staff namin para siguradong tutulungan po ninyo. Ano, attorney? Kung wala ho ako doon, ibibilin ko na. Hahanapin lang. Sir, kayo na lang, sir. Kayo na lang, sir. Kasi maghahanda pa kayo ng pandeleche niyan, eh. Kasi maganda na ho, sir. Kayo na lang, sir. Wednesday, sabi mo Wednesday. Wednesday. Ayun! Anong oras? Mga afternoon na lang. Anong oras? Sir, mahaba pong afternoon. Alauna hanggang alas 5, Para 59. Mga alauna. Ayun, alauna. Alright, attorney. Pupunta po siya. Maraming salamat po, attorney. Thank you, sir. Maraming salamat din. Sige. Ito ngayon papansinin. Alam mo, Win, hindi talaga madali para sa magulang na talaga nag-invest for college plan. Ewan ko kasi bakit nauso yung mga putok sa buho na yung mga hayop na insurance. nako. Bayad ka ng bayad for 5 years. Pag naningil, akala mo magnanakaw ka pa, parang ang hold-upper. Pasalamat ako dahil yung aking insurance plan para sa mga... Pagalitan, sabi, wala pa naman daw Huwag ka na mag-alala. Babalik ka roon at sigurado pagbalik mo, meron na kaming pandeleche para sa iyo. Yeah. Sila magkakaleche. Ibang klaseng leche. Gatas naman yun. Leche-leche, sabi niya kanina. Or marami. Dumako naman tayo dito to Lerwin. Kahapon pinalabas natin ang paghaharap ng JFE Towing Company at ang biktimang ng pambubugbog ng empleyado nito ng MMDA. Pero no show ang mga kolokoy! At tanging ang may-ari nito ang umako ng lahat. Hindi pa natin tinigilan ang pagtutok dito at kahapon lang tinoldo ka na ng MMDA ang kaangasan ng mga putok sa buho. Ito, panoorin. A 23 ng Hunyo, lumapit sa Kilos Pronto si Antonio Bandoy. Kinakailan ba umabot na batuhin mo ng martilyo sa mukha? Ito hong towing ng JFE Towing Services. Alam na po ni Chairman Lilian. Pinagawa na po ng aksyon sa kanyang Deputy Chief of Staff. Agara namang sinamahan ng Kilos Pronto sa MMDA o Metro Manila Development Authority sa lungsod ng Quezon upang pagharapin si Antonio Bandoy at ang mga tauhan ng towing vehicle. Ngunit, pagpunta namin sa MMDA, hindi humarap ang mga tauhan ni Sholene Boliana, may-ari ng towing vehicle. Kahit hindi po sila lumutang man po sila, ako pong magbabayad po ng kanyang damage po. I hope, Madam, by Thursday, 8 o'clock, opo, kita-kita po tayo doon sa third floor sa investigation kay Mr. Damaso. Kahapon, muling nagkaharap-harap sa MMDA sa lungsod ng Quezon kasama na ang mga nambugbog na tauhan ng JFE Towing Company at ang saksi na si Berb Roland. Dito na lumabas ang pagkakamali ng JFE Towing Company sa insidente. Ang tanong ko ngayon sa team leader, yung pagpunta niyo ba doon, naitawag ba yan sa Metro Base? Sir, kasi tatawag pa lang po namin sa Metrovision. Mananaano na po sa... Hindi, bago kayo mag-operate, nakatawag dapat yan sa Metro Base. Pero, pilit pa rin pinagtakpan ng may-ari ng towing vehicle ang kanilang pagkakamali. Ano po sila, nakadeploy po sila, sir, sa Western po. Pero sa operation, tapos na po sila. So, lumakad kayo in your own. Matapos kunin ang kanilang mga panig ukol sa insidente, Kilos Prontong nagsagawa na ng malalimang investigasyon ang Office of Traffic Discipline habang naka-impound na ang towing vehicle sa estasyon ng MMDA. Alright, OFW naman tayo sa Qatar. Dumudugo ng bibig sa hirap ng trabaho. Humingi ng saklolo si Norman Galicia para sa kanyang kapatid na si Mercy Osita, isang DH sa Qatar. Matinding pambubugbog at pagbabanta na raw natatanggap ng kanyang kapatid sa kamay ng among Arabo. Ipinarating na raw nila ang reklamo sa OWA sa Davao pero hanggang ngayon, ala pa rin. Pero hindi naman daw may parating sa LRC Manpower ang sitwasyon ng kapatid dahil sa kakulangan ng pamasahe. Narito po ay pinadalang panawagan ni Mercy Osita. Panoorin po natin. Mahihingi po ako ng tao. Nasa niwalis na po ako. Dito dahil po sa takot ko po sa among babae. Itong bago lang ito po, pinag-aampas nito ako at pinagkukulong. Tinawa ko na din po ito sa agency ko. Pero ang sabi na sa akin, wala na po silang magagawa kasi ako sa buong 3 months po. Hindi na rin po ako nakakakain ng maayos. Kasi po masakit po siya pag kinakain. Ang tawa niyo na po, tulungan niyo na po
para sa agarang aksyon. Nasa linya ng telepono si Ma'am Josephine Tobiang, Head ng Advocacy and Social Marketing Division ng OWA. Ma'am Josie, magandang hapon po. Yes, good afternoon po sa inyo. Alright, yung kababayan po natin na need na po talaga ASAP maialis po sa kanyang amo. Ginulpe, putok yung bunganga, yung kanyang bibig, may kinukurot pa ng kanyang amo, pinagbabanta ng Arabong amo, pero alang ginawa yung agency. Lumapit na raw po sila ng Davao OWA, pero hindi raw po matulungan ng Davao OWA, kaya rekta na ho kami sa inyo, ma'am. Opo, narinig ko nga po yun, pero palagay ko gumagawa na rin ng paraan ng OWA Davao. We will call their attention as well, no? Opo. Pag nakuha na namin yung informasyon, I think pinadala na sa amin ni Mike yung informasyon para dito. Opo. Papatawag na namin yung agency. Alright. Almetac Manpower. Opo, exactly, ma'am. Oo. So, pwede natin sabihin sa pamilya, ma'am, na gagawa na po ito ng paraan sa lalong madaling panahon ng inyong tanggapan. LRC Manpower. LRC, yes, ma'am. Yes, okay. Sige. Naka, ma'am. Papatawag namin. No? Alright, ma'am. Maraming salamat pa. Have a nice weekend, Ma'am Josie. You're welcome. Thank you po. Same to you. Thank you po. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Bueno, mabilisan na po ito. Kasama natin ngayon sa studio si Jovi Gajeto. Kakarating lang po niya ng Pilipinas kahapon, June 29, matapos sagutin ng Tiffany Agency ang kanyang ticket pauwi ng Pinas. Magandang hapon, Jovi. Magandang hapon. Okay, ikaw yung sinasakta ng apo ng amo mo, di ba? At yung sweldo mo, delayed na. Kaya gusto mo na umuwi at napauwi ka naman. Mabilis ba pagkatapos mo na naikwento, nai-air namin dito, kagad na dumating mga tiga-OWA? Ayun. Hindi, pinakuha ako ng agency, pinadala ako ng agency sa sa agency mismo. FRA? Okay, mabuti. Pasalamat ka kasi yung iba mahirap eh. Anyway, okay, dyan ka na lang ha. Pauwi na siya ng Iloilo. Mamaya na. Okay, sige. Bye, yung kasama natin sila, sino to? Si Alex, baka nasa palasyo, nag-aantay na. Alex Babalita Santos. ba? Susunod si Alex Santos. Okay, higit sa sumbungan, investigate isyong kailangan solusyonan ng serbisyo pampubliko, dapat kilos! Pronto!